Higit 40 lugar na ang nasa ilalim ngayon ng mga storm signal. Alamin po natin ang pinakasariwang balita kaugnay sa galaw ng bagyong Glenda mula sa ating ekspertong totoo, ang ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Magtani! Mel, gumagalaw nga papalapit ng Legazpi City ang Typhoon Glenda ayon yan sa Pag-asa. Sa ngayon, nasa may Albay Gulf na raw ang sentro nito. Nakataas ang storm signal number 3 dyan sa mga probinsya ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, kasama ang Burias at Ticao Island, Quezon, kasama ang Polillo Island, Batangas, Laguna, Rizal, Marinduque, Northern Samar, northern part ng Samar at northern part ng probinsya ng Eastern Samar. Signal number 2 naman sa Southern Aurora, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Bulacan, Bataan, Cavite, Lubang Island, Oriental Mindoro, Romblon at dito nga sa Metro Manila. Signal number 2 rin sa Biliran at rest of Samar, nalalabing bahagi ng Eastern Samar, northern part ng Leyte Province. May posibilidad na magkaroon ng storm surge doon sa mga lugar na binanggit natin na nasa ilalim ng signal number 2 at 3. Habang signal number 1 naman, dyan sa Northern Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Occidental Mindoro, nalalabing bahagi ng Leyte Province, Southern Leyte, Northern Cebu, kasama na ang siyudad ng Cebu, at Camotes Island. Maging IM ready po sa posibilidad ng landslide at flash flood sa mga lugar na kung saan nakataas ang signal 1, 2 at 3. Huling namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyo sa layong 60 kilometers dyan sa may silangan ng Legazpi City, Albay, at lumakas pa ang dalang hangin nito na ngayon ay umaabot na ng 130 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot naman sa 160 kilometers per hour. Patuloy na kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran na west-northwest sa bilis na 19 kilometers per hour. At base sa track ng Pag-asa, pagkatapos niyang tumama dito sa may probinsya ng Albay, tuloy-tuloy itong kikilos, tatawid ng Bicol Region, tatama dito sa may katimugang bahagi ng Quezon Province, bago tumawid sa mga probinsya diyan sa Southern Luzon, ngayong magdamag yan, Mel, at bukas ng umaga o bago mananghali, ay posibleng tumatawid yan o dumadaan dito sa Metro Manila. At pagkatapos tatama ng Bataan sa hapon at tuloy-tuloy na ito na didiretso dito sa may West Philippine Sea. Yan ay kung hindi magbabago sa mga susunod na oras itong kanyang bilis at galaw. Sa Metro Manila, maging IM ready po sa malalakas na pagulan dahil sa paglapit ng bagyong si Glenda. At magpapatuloy rin ang ulan diyan sa malaking bahagi ng Luzon at sa Visayas, lalong-lalo na dito sa may Southern Luzon, diyan sa may bahagi ng Central Luzon, diyan sa may Mimaropa at dito sa ibang bahagi ng Visayas. Lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi. At sa Mindanao, hanggang katamtamang ulan at thunderstorm naman ang maaaring maranasan, Mel. Mang Tani, may mga ikinukumpara yung bagsik nitong bagyong Glenda, ano po, doon sa hagupit ika ng bagyong Milenyo nung taong 2006. Kasing lakas nga ba ng Milenyo itong si Glenda, Mang Tani? Yes, Mel. Halos itong bagyong si Glenda ay halos kasing lakas nung dumaan itong bagyong Milenyo dito sa atin. Yan yung 130 kilometers per hour na center wind at 160 na bugso ng hangin. At kung titingnan mo, yung track niya, yung kulay pula, yan yung bagyo natin ngayon si Glenda, at yung kulay green, yan yung bagyong Milenyo, halos tuloy-tuloy na dumaan dito sa Bicol Region, tumama sa Metro Manila, at lumabas sa may West Philippine Sea. At doon po sa mga naaalala kung ano nangyari sa Metro Manila nung tumama yung bagyong Milenyo, halos 1 linggo, Mel, na wala tayong kuryente, walang tubig, walang komunikasyon. Oo nga. Mang Tani, pagkatapos ng bagyong Yolanda, mas naging mapagbantay na ang publiko, no, sa pagtama yung mga storm surge o yung daluyong. Kabilang daw ang Metro Manila sa mga tatamaan niyang storm surge niyan bukas. Tama ba yun, Mang Tani? Yes, Mel. Bukod nga kasi sa ulan at malakas na hangin, posible ring magdulot ng storm surge o yung daluyong na tinatawag natin, yung malakas na hanging daladala ng bagyong Glenda. Yan ay yung pagtaas nga ng level ng tubig ng dagat, sanhi ng malakas na hangin na daladala ng isang malakas na bagyo tulad ng Glenda. At sa datos ng DOST, pinangangambahan na magkakaroon ng daluyong sa ilang lugar dito sa
probinsya ng Quezon. Nandito pa po yung bagyo, papunta pa lang ng Quezon. Kaya yung mga binabanggit dyan ng mga munisipyo, maging maingat po kayo dahil posibleng umabot ng 3 metro ang taas ng level ng tubig ng karagatan. Ganun din dyan sa may ibang bahagi ng probinsya ng Camarines Sur kasi pagkatapos ng Albay, Mel, dadaan yan dito sa may Camarines Sur. Ganun din sa ilang lugar sa Quezon. At dito sa Metro Manila, Mel, yung itong gilid na yan ng Manila Bay, posibleng makaranas yan ng daluyong o storm surge na ang taas ay halos 2 metro kasama na yung ibang bahagi ng Bataan. Kaya dyan po sa Navotas, Manila, Parañaque at Las Piñas, dapat po maging I am ready doon sa tinatawag nating storm surge, lalong-lalo na kung dadaan yung sentro ng bagyo dito sa Metro Manila, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani.